Magandang hapon po sa inyong lahat. Corpus Christi, Body of Christ, katawan ni Kristo. Pangkaraniwan na natin yang naririnig pag tayo ay nagsisimba. Bago natin tanggapin ang banal na komunyon, sasabihin ng pari o ng naglilingkod, katawan ni Kristo. At automatic naman sa inyo, sasagot, Amen. Yan ang pinagdiriwang natin ngayon, katawan ni Kristo. Hindi lang tanda o simbolo ni Kristo, kundi si Kristo mismo kasama natin, kapilig natin, tinatanggap natin kung tatanggapin ang banal na Eucharistia, katawan ni Kristo. Subalit, ito po ay isa lamang sa tatlong pakahulugan ng katawan ni Kristo. May tatlong pakahulugan kapag binabanggit ang katagang katawan ni Kristo. Alam natin ang una, iyan nga ang banal na komunyon, ang konsegradong ostya o tinapay na tinatanggap ng mga nangungumunyon. Na hindi lamang ordinaryong tinapay, bagkus sa biyaya ng Diyos, ginagawang katawan ni Kristo. O yung tinatawag nating sacramental meaning, sapagkat ito ay katawan ni Kristo sa sakramento ng Eucharistia. Pero meron pang dalawang pakahulugan ang mga katagang katawan ni Kristo. Yung isa, yung physical meaning, yung physical na katawan ni Kristo. Yung katawan na ipinanganak sa Bethlehem, katawan ni Kristo. Yung katawan ni Kristo na lumaki, lumago, at nangaral sa Galilea, sa Nazareth, sa Jerusalem, katawan ni Kristo. Ito po yung katawan na yumakap at nagpagaling sa mga may sakit. Ito po yung katawan na nag-aruga at nagbigay ng lakas, nagpatawad sa mga makasalanan. Ito po yung katawan na inialay sa krus, ipinako sa krus, namatay sa krus. At ito rin po yung katawan na nawala sa libingan nung muling nabuhay si Kristo. Physical meaning, sacramental sa Eucharistia, physical pag-aalay sa krus. Pero meron pong pangatlo na ibig sabihin ang katagang katawan ni Kristo. At ito po ay galing kay San Pablo. Nung sinabi niya, tayo ang katawan ni Kristo. We are the body of Christ. Si Jesus ang ating ulo at tayo ang kanyang katawan. Sabi ni San Pablo, ikaw at ako, miyembro ng katawan ni Kristo. Tayo bilang simbahan, tayo bilang pamayanan, tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya, tayo ay katawan ni Kristo. We are the body of Christ. At ang tawag dito, ecclesial, pagiging simbahan. Ecclesial meaning ng katawan ni Kristo. Tatlong bagay ang pagnilaya natin sa araw na ito. Lahat tayo sana tatanggap sa komunyon ng katawan ni Kristo.
ang banal na ostya, ang tinapay ng buhay, ang pagkaing nagbibigay buhay. Pero tandaan natin, hindi sa komunyon lamang natatapos ang katawan ni Kristo. Dahil ang pagtanggap sa katawan ni Kristo sa komunyon, dapat mamunga ng pagtulad ng sakripisyo ng katawan ni Kristo sa krus. Ang pagtanggap ng katawan ni Kristo sa komunyon ay dapat mamunga ng paglilingkod sa katawan ni Kristo bilang isang pamayanan. When we receive the body of Christ in Holy Communion, this body of Christ must make us imitate the sacrifice of the body of Christ on the cross. When we receive the body of Christ in Holy Communion, this body of Christ must make us serve the body of Christ, which is the church. Hindi po sa komunyon natatapos ang katawan ni Kristo. Hindi po sa loob ng simbahan natatapos ang katawan ni Kristo. Ang pagtanggap ng katawan ni Kristo sa komunyon dapat mamunga ng pagsasakripisyo tulad ni Jesus sa krus. Ang pagtanggap ng banal na katawan ni Kristo sa komunyon dapat mamunga ng paglilingkod, pagbabahagi, pagmamalasakit sa katawan ni Kristo sa mga taong kasama natin sa pamayanan, sa mga taong nakapaligid sa atin bilang simbahan. Yan ang kumpletong katotohanan ng katawan ni Kristo. What we celebrate today is not only Holy Communion, but we also celebrate sacrifice, like the sacrifice of Jesus on the cross. We also celebrate today service, compassion, helping hand, as we try to build up the body of Christ as the church. Tatanggap kayo ng komunyon mamaya, di ba? Tatanggapin niyo yung katawan ni Kristo mamaya. Ano kaya ang bunga? Mamumunga kaya ng sakripisyo? Mamumunga kaya ng paglilingkod at pagtulong, lalong-lalo na sa nangangailangan? Yan ang kumpletong katawan ni Kristo. Amen.